Maligayang pagdating, mga ginang at ginoo sa kwentong Lola Vault. Nasa labas ako ng sarili kong bahay, nanginginig sa ginaw sa ilalim ng malakas na ulan, habang ang anak kong si Carding ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan sa loob kasama ang kanyang asawang si Mayumi at Bienan. Mula sa bintana, nakikita ko silang nagtatawanan, nagbubukas ng mga regalo na parang wala ako doon, hanggang sa may isang marangyang kotse ang huminto sa tapat ng bahay. Si Mama iyon, isang babae na inakala kong namumuhay ng simple sa isang rancho sa probinsya. Nang bumaba siya ng kotse at makita ako sa ganoong kalagayan, ang kanyang mga mata ay napuno ng galit. Itinuro niya ang bahay at isang salita lamang ang sinabi, "Wasakin." Ngunit bago tayo magpatuloy, siguraduhing nakasubscribe na kayo sa channel at isulat sa comments kung saan niyo pinapanood ang video na ito. Gusto naming malaman kung gaano kalayo nararating ng aming mga kwento. Hindi ko inakala na darating ang araw na ipagsasara ako ng sarili kong anak sa labas ng bahay. Ngunit iyon mismo ang nangyari sa gabi ng kanyang kaarawan sa ilalim ng ulan na tila walang katapusan. Ang pangalan ko ay Soling. Ako ay may 23 taong gulang at sa buong buhay ko, inilaan ko ang sarili ko upang maging isang mabuting ina. Pinapalaki ko si Carding nang mag-isa matapos kaming iwanan ng aking asawa noong 5 taong gulang pa lamang ang bata. Nagtrabaho ako sa 2, minsan 3. Trabaho upang masiguro na mayroon siya ng lahat. Kalidad na edukasyon, disenteng damit, pagkain sa hapagkainan. Ibinenta ko ang mga alahas na minana ko sa aking lola upang ipambayad sa kanyang kolehiyo. Isinuko ko ang aking mga pangarap para matupad niya ang kanya at natupad nga niya. Nagtapos si Carding sa administrasyon, nakakuha ng magandang trabaho, nagpakasal kay Mayumi, isang babae mula sa kilalang pamilya, at bumuo ng isang komportableng buhay. Nang imbitahan niya akong tumira, kasama sila sa kanilang bagong bahay sa isang eksklusibong subdibisyon sa Maynila, Polanco, tinanggap ko ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng lahat, siya ang anak ko. Inakala ko na sa wakas ay makakakuha kami ng tahimik na buhay nang magkasama matapos ang maraming taon ng pakikibaka, ngunit ang katotohanan ay malayo sa aking inakala. Mula sa unang araw, napansin ko na hindi gusto ni Mayumi ang aking presensya. Mayroon siyang paraan ng pagkunot ng kanyang ilong tuwing papasok ako sa sala na parang may dala akong masamang amoy. Nagbibigay siya ng mga komento tungkol sa aking simpleng damit, sa aking paraan ng pagsasalita, sa lahat ng bagay. At ang pinakamasama, hindi ako ipinagtatanggol ni Carding. Nagkunwari siyang hindi niya naririnig, naglilihis ng tingin, nagbabago ng usapan. Ang biyenan ni Carding, si Aling Berta, ay mas masahol pa. Isang babaeng mapagmataas, puno ng mamahaling alahas at damit ng designer, na tinatrato ako na parang ako ang katulong sa bahay. Palagi siyang nandoon, nang hihimasok sa lahat ng bagay, nagbibigay ng opinyon, idinidiin na may pera siya at wala ako. Unti-unti, naitulak ako sa isang sulok ng bahay. Ang aking silid ay nasa likod, malapit sa lugar ng serbisyo. Ginising ako ng maaga upang maghanda ng almusal, naglilinis ng bahay, naglalaba, nagluluto. Hindi ako kailanman pinasalamatan ni Mayumi. Halos hindi ako pinansin ni Carding. Naging invisible ako sa sarili kong pamilya. Ang kaarawan ni Carding ang naging punto ng pagbabago ng lahat. Nagplano ako ng ilang linggo sa bawat detalye. Gusto kong maging espesyal ito. Gusto kong makita ang aking anak na masaya. Nag-order ako ng 3 palapag na cake, naghanda ng mga merienda, pinalamutian ng sala ng mga lobo at serpentina. Ginastos ko ang kaunting pera na naipon ko upang bilhan siya ng regalo, isang relo na nabanggit niyang gusto niya. Sa araw ng pagdiriwang, nagising ako ng 5 ng umaga upang simulan ang paghahanda. Masakit ang aking likod, kumikirot ang aking mga binti, ngunit hindi ko ito inalintana. Para ito sa aking anak. Nang dumating ang mga unang bisita ng 7 ng gabi, perpekto ang lahat, ngunit mula sa simula, may mali. Binati ako ni Carding ng mabilis, halos walang pakialam na kilos, at bumalik sa pakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Si Mayumi ay paikot-ikot sa pagdiriwang na nakasuot ng napakamahal na damit. Ayos na ayos, tumatanggap ng mga papuri. Si Aling Berta ay nasa tabi niya, kasing elegante,
Ipinakikilala ang kanyang manugang sa lahat na parang isang bituin. At ako ay naroon, nagsisilbi ng inumin, nangongolekta ng mga basyong baso, nagdadala ng mga tray ng merienda. Walang nagpakilala sa akin bilang ina ng may kaarawan. Walang nagpasalamat sa akin sa aking ginawa. Tinrato ako na parang isang empleyado na kinontrata para sa okasyon. Sinubukan kong lapitan si Carding sa isang pagkakataon upang ibigay ang aking regalo, ngunit siya ay sobrang abala sa pakikipag-usap sa kanyang mga kasosyo na halos hindi niya ako tiningnan. Bumulong lamang siya ng mamaya na ma at tinalikuran ako. Ang sakit na naramdaman ko sa sandaling iyon ay pisikal, na parang may sumaksak sa akin ng kutsilyo sa dibdib at dahan-dahang pinilipit ito. Doon lumapit sa akin si Aling Berta sa kusina. Naguhugas ako ng ilang pinggan nang pumasok siya na may peke ng ngiti na palaging nagbibigay sa akin ng kilabot. "Soling," sabi niya, na may boses na nagkukunwari na mabait ngunit puro lason. "Hindi mo ba naisip na medyo out of place ka dito sa party? Ibig sabihin, tingnan mo ang lumang damit mo, ang simple mong paraan. Ikinahihiya mo si Carding sa harap ng kanyang mga kaibigan." Nilunok ko ang aking laway. Naramdaman ko ang luhang nagbabaga sa aking mga mata, ngunit hindi ko siya bibigyan ng kasiyahan na makita akong umiiyak. "Ako ang kanyang ina," sagot ko na may nanginginig na boses. "May karapatan akong maging dito." "Ina." Tumawa si Aling Berta ng malupit. "Mahal ko, naging kapakipakinabang ka noong bata pa si Carding at nangangailangan ng tagapag-alaga. Ngunit ngayon, mayroon na siyang tunay na asawa, isang tunay na pamilya. Ikaw ay hadlang lamang, isang hindi komportable na paalala ng kanyang mahirap na nakaraan." Bawat salita ay parang sampal. Gusto kong sumigaw, gusto kong ipagtanggol ang sarili ko, ngunit nawala ang aking boses. Nanatili akong nakatayo doon, hawak ang basang pinggan, habang sinisira ng babaeng iyon ang natitira kong dignidad. "Kung ako sa iyo," patuloy niya habang inaayos ang kanyang perlas na kuwintas sa leeg, "mawawala ako sa party na ito. Hahayaan ko ang mga tunay na tao na magdiwang ng payapa." Umalis siya sa kusina na may matatag na hakbang, nag-iwan ng bakas ng mamahaling pabango at kasamaan. Nanatili ako doong nakatayo ng ilang minuto, nanginginig hindi sa ginaw, kundi sa galit at kalungkutan. Paano ako napunta sa puntong ito? Paano ipinahintulot ng aking anak na mahal ko higit sa lahat sa mundo, natratuhin ako ng ganito? Huminga ako ng malalim at nagpasya na kailangan kong kausapin si Carding. Kailangan kong tumingin sa kanyang mga mata at tanungin siya kung kailan ako nawala ng halaga, kailan nawala ng saysay ang aking pagmamahal at sakripisyo. Lumabas ako ng kusina at pumunta sa sala. Ang party ay nasa kasagsagan nito. Nagtatawanan ng mga tao, umiinom, nagsasaya. Malakas ang musika. Si Carding ay malapit sa mesa ng mga regalo, nagbubukas ng mga pakete kasama si Mayumi sa kanyang tabi. Pinagmamasdan sila ni Aling Berta ng buong pagmamalaki, na parang siya ang tunay na matriarka ng pamilya. Lumakad ako patungo sa kanila na may kumakabog na puso. "Carding!" tawag ko, ngunit ang aking boses ay nalunod ng musika at mga usapan. Sinubukan ko ulit, mas malakas. "Carding! Kailangan kitang kausapin." Sa wakas, tiningnan niya ako at sa loob ng isang segundo, nakita ko ang iritasyon sa kanyang mukha. Iritasyon, na para bang ako ay isang abala, isang hindi ka nais-nais na istorbo. "Ma, abala ako ngayon," sabi niya nang hindi man lang sinubukan itago ang inip. "Ngunit mahalaga ito." Giit ko, naramdaman kong nagsisimulang tumingin sa amin ang mga tao sa paligid. Pagkatapos ay pinutol niya ako at ibinalik ang kanyang atensyon sa mga regalo. Sa sandaling iyon, may isang bagay sa loob ko ang nabasag. Hindi ko na kinaya. Lahat ng pagpapahiya, lahat ng kawalang respeto, lahat ng sakit na naipon ay biglang sumabog. "Hindi!" sabi ko ng malakas, dahilan upang lumingon ng ilang tao. "Hindi mamaya, kailangan kitang kausapin ngayon." Bumagsak ang katahimikan sa sala na parang mabigat na kurtina. Tumutugtog pa rin ang musika, ngunit huminto ang lahat ng usapan. Lahat kami ay nakatingin sa amin. Namula si Carding sa galit. "Ma, gumagawa ka ng iskandalo!" Bulong niya ng pabulong.
Gumagawa ako ng eskandalo, ulit ko naramdaman kong tuluyan ng bumuhos ang luha ko. Ginugol ko ang buong buhay ko na nagsasakripisyo para sa'yo. Nagtrabaho ako hanggang sa buto para ibigay sa'yo ang lahat. At ngayon tinatrato mo ako na parang wala ako, na parang wala ako. Lumapit si Mayumi na ang mukha ay nakakunot sa pagkayamot. Nakakahiya, bulong niya, sa kaarawan ng asawa ko. Ang asawa mo ay anak ko. Sigaw ko, tuluyan nang nawalan ng kontrol. Ako ang nagpalaki sa kanya ng mag-isa. Ibinenta ko ang lahat ng mayroon ako para makapag-aral siya at tinatrato niyo ako na parang basura. Sumugod si Aling Berta na may mga matang nagliliyab sa galit. Paano mo nagawang kausapin ang anak ko ng ganyan? Ikaw ay bastos na babae, walang klase, carding, gawin mo ang isang bagay. At doon nangyari ang hindi inaasahan. Hinawakan ni Carding ang aking braso ng mahigpit, sobrang higpit na masakit. Hinila niya ako patungo sa pinto, hindi pinansin ang aking mga protesta. Hindi pinansin ang katotohanan na ang mga tao ay nakatingin ng nanginginig. Sinira mo ang party ko, sabi niya, na may malamig na boses na hindi ko pa kailanman narinig. Sinira mo ang lahat ng iyong drama, ng iyong kakulangan, ng iyong mga reklamo. Carding, bitawan mo ako. Pakiusap ko habang sinubukan kong kumawala, ngunit patuloy niya akong kinaladkad hanggang sa harap ng pinto. Sa labas, malakas ang ulan, isang marahas na bagyo na maingay sa bubong. Kailangan mong lumabas dito, sabi niya habang binubuksan ang pinto. Ano? Umuulan. Itinuro ko, hindi makapaniwala. Wala akong pakialam. Sinisira mo ang gabi ko. Lumabas ka at bumalik ka lamang kapag natuto ka ng kumilos. Bago ko pa man maproseso ang nangyayari, itinulak niya ako palabas. Natumba ako, halos bumagsak sa basang beranda. Carding, sa ngalan ng Diyos, sigaw ko, ngunit tiningnan lang niya ako ng mga malamig na mata. Walang bakas ng batang pinalaki ko, ng anak na mahal ko. Palagi kang hadlang, sabi niya na may nakakakilabot na kalmado. Palagi kong itinayo ang aking buhay sa kabila mo, hindi dahil sa iyo. At ngayon, sa wakas ay mayroon na akong tunay na pamilya, isang pamilya na gumagalang sa akin, na may halaga. At pagkatapos ay isinara niya ang pinto sa aking mukha. Narinig ko ang susi na umikot sa kandado. Nanatili akong nakatayo doon, paralisado, habang nagsimulang basain ako ng ulan. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Itinapon ako ng aking anak sa bahay, sa ilalim ng ulan, na parang ako ay isang ayaw na hayop. Ang ulan ay bumabagsak ng marahas na tila may layunin, na parang ang langit ay umiiyak para sa akin. Sa loob ng ilang segundo, ang aking simpleng damit ay nabasa, dumidikit sa aking katawan. Ang lamig ay pumasok sa aking balat at umabot sa aking mga buto. Nagsimula akong manginig ng hindi makontrol. Kumatok ako sa pinto gamit ang aking mga kamao, sumisigaw ng pangalan ng aking anak. Carding, Carding, papasukin mo ako. Malamig, pakiusap. Ngunit walang sagot, tanging ang tunog lamang ng ulan at sa malayo ang bulong ng pagdiriwang na nagpapatuloy sa loob na parang walang nangyari, na parang wala ako. Patuloy akong kumatok ng mas mahina hanggang sa sumakit ang aking mga kamay. Ang luha ay humalo sa tubig ulan sa aking mukha. Hindi ko na makilala ang isa sa isa. Sa huli ay sumuko ako sa pinto. Manhid ang aking mga paa sa loob ng basang sapatos. Napasandal ako sa gilid ng bahay kung saan mayroong malaking bintana ng sala, ang bintana kung saan nakikita ko ang lahat. At ang nakita ko ay dumurog sa akin. Nagpapatuloy ang party na parang wala ako doon. Muling tumugtog ang musika. Nagtatawanan muli ang mga tao, nag-uusap, umiinom. Si Carding ay nasa gitna ng sala, nakangiti ng malapad, tumatanggap ng mga pagbati at yakap. Si Mayumi ay nakadikit sa kanya, maganda at elegante, ang perpektong asawa. Si Aling Berta ay paikot-ikot sa mga bisita, nagbibigay ng mga ngiti at masiglang usapan. Walang sino man ang nagbanggit sa nangyari. Walang sino man ang tila naiilang sa katotohanan na ang ina ng may kaarawan ay itinaboy sa ulan. Idiniin ko ang aking nagyayelong kamay sa salamin ng bintana, pinagmamasda ng eksenang iyon na parang ako ay isang multo na nakatingin sa mundo ng mga buhay. Nandun ako, ilang metro lamang ang layo, ngunit parang milyon-milyong kilometro ang layo. Ako ay invisible, madaling itapon. Nakita ko nang dalhin ang cake,
ang napakagandang cake na in-order ko, na halos ang lahat ng naipon kong pera ang halaga. Magkasamang hinawakan ni Carding at Mayumi ang kutsilyo at pinutol ang unang piraso habang pumalakpak ang lahat. Ang paraan ng pagtingin nila sa isa't isa, ang intimidad, ang pagiging magkasundo, ay parang hindi ako kailanman nag-exist sa buhay nila. Kumuha si Aling Berta ng piraso ng cake at inalok kay Carding na may ngiting ina. Ang ngiting dapat ay sa akin, ang papel na dapat ay sa akin. Naramdaman kong kumikirot ang aking lalamunan. Sobrang nanginginig ang aking katawan na halos hindi ako makatayo. Sobrang lamig, tumatagos. Siguro ay lilang-lila na ang aking mga labi. Ang aking mga kamay ay sobrang lamig na hindi ko na maramdaman ang aking mga daliri. Gaano katagal ako nanatili doon? Hindi ko alam, maaaring 20 minuto o 2 oras. Nawala ng kahulugan ng oras. Tanging ang lamig, ang ulan, at ang nakapipighati na tanawin sa bintana ang tanging naroon. Sa isang sandali, bumigay ang aking mga binti. Nalaglag ako sa basang lupa ng hardin. Nakaupo sa isang putikan at tubig ulan. Wala na akong lakas na tumayo. Wala na akong lakas para sa anuman. Sumalakay ang mga alaala sa aking isipan. Si Carding na sanggol na umiiyak sa gitna ng gabi at ako na inuugoy siya hanggang sa makatulog. Kahit pagod pagkatapos ng 2 shift sa trabaho. Si Carding na bata na nahulog mula sa bisikleta at ako na tumakbo upang aliwin siya. Nililinis ang kanyang mga gasgas na tuhod ng may matinding pag-iingat. Si Carding na teenager nang tanggapin sa unibersidad at nagtatalunan kami habang magkayakap sa sala ng maliit na apartment na pinaninirahan namin. Saan nagkamali ang lahat? Sa anong sandali naging ganitong estranghero, malamig at malupit ang aking anak? Patuloy ang ulan ng walang humpay. Ngayon ay umuubo ako, naramdaman kong humihigpit ang aking dibdib. Ang lamig ay sinasaktan ako. Alam ko, ngunit hindi ako makagalaw. Paralisado ako ng sakit, ng kahihiyan, ng pagtataksil. Sa pamamagitan ng basang bintana, nakita ko si Carding na nagbubukas ng mga regalo, mamahaling pakete na nakabalot sa magagandang papel na may detalyadong laso. Ngumiti siya sa bawat isa, nagpasalamat ng lubos. Nasaan ang aking regalo? Ang relo na binili ko, marahil ay nakatapon lamang sa isang sulok, hindi pinansin, tulad ko. Nagsimulang sumayaw ang mga tao sa party. Napuno ng galaw, ng buhay, ng saya ang sala. At ako, doon sa labas, nakaupo sa putikan, namamatay sa ginaw, nalilimutan. Mayroon kaya sa loob na nakapag-isip man lang tungkol sa akin? Mayroon kaya sa mga bisita na nagtanong kung nasaan ang ina ng may kaarawan? O tinanggap na lamang ng lahat ang salaysay na tiyak na ipinakalat ni Mayumi at Aling Berta? Na ako ay isang problema, isang hindi komportable na presensya na nagdulot ng iskandalo at kinailangang alisin. Ipinikit ko ang aking mga mata. Nais kong mawala, nais kong bumukas ang lupa at lamunin ako, alisin ako sa sakit na hindi ko kayang tiisin. Saka ko narinig ang isang kakaibang tunog, isang ugong ng makina, malambot at malakas. Nahirapan akong magbukas ng mata, malabo ang aking paningin dahil sa ulan at luha. Isang sasakyan ang dahan-dahang pumapasok sa kalye. Hindi ito ordinaryong kotse, napakalaki, itim, nagniningning. Kahit sa ilalim ng ulan, isang uri ng kotse na makikita mo lamang sa mga pelikula o sa mga lugar kung saan nakatira ang mayayaman. Huminto ang kotse sa tapat mismo ng bahay. Napanood ko, nalilito, hindi naiintindihan ang nangyayari. Sino kaya iyon? May iba pang mayayamang bisita ng party? Bumukas ang pinto ng driver at lumabas ang isang lalaking nakasuot ng itim na suit. Hawak ang isang malaking payong. Naglakad siya ng mabilis patungo sa likurang pinto ng kotse at magalang na binuksan ito. At pagkatapos ay lumabas siya. Kahit sa pamamagitan ng kurtina ng ulan, agad ko siyang nakilala. Ang aking ina, ngunit hindi ang ina na kilala ko. Hindi ang simpleng babae na nakatira sa isang rancho sa probinsya, nagtatanim ng gulay at nag-aalaga ng manok. Ang babaeng ito ay nakasuot ng napakamahal na designer coat, eleganteng sapatos, at may dalang bag na marahil ay mas mahal pa kaysa sa isang ordinaryong kotse.
Gumagalaw siya ng may awtoridad, isang presensya na hindi ko pa kailanman nakita sa kanya noon. Ang kanyang mukha, ng ilawan ng poste, ay may marka ng edad, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa nakakatakot na intensidad. Agad niya akong nakita. Ako, nakaupo sa putikan, basang-basa, nanginginig, wasak, nagbago ang mukha ng aking ina. Ang galit na nakita ko sa mga matang iyon ay nagpalamig sa aking dugo nang higit pa sa ginawa ng lamig. Lumakad siya patungo sa akin ng mabilis, hawak ng driver ang payong sa kanyang ibabaw. Nang malapit na siya, lumuhod siya sa putikan nang walang pakialam sa kanyang mamahaling damit at hinawakan ang aking mukha gamit ang kanyang mga kamay. Suling, nanginginig ang kanyang boses sa napigilang emosyon. Anak ko, ano ang ginawa nila sa iyo? Hindi ako makasagot. Umiyak lang ako ng mas malakas. Hinila niya ako sa isang mahigpit na yakap at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang oras, naramdaman ko ang kaunting init. Ang init ng pagmamahal ng ina, ang walang kondisyong pagmamahal na ibinigay ko sa aking anak at itinapon niya lamang na parang basura. Inilayo ng aking ina ang kanyang sarili at matalim na tiningnan ang bintana ng sala. Lumiliit ang kanyang mga mata nang makita ang party na nagaganap sa loob. Ang mga tao ay nagtatawanan. Ang aking anak ay masaya at walang pakialam habang ang kanyang ina ay namamatay sa ginaw sa labas. Dahan-dahan siyang tumayo, tinulungan akong makatayo. Inalis niya ang kanyang mamahaling Amerikana at ipinatong sa aking mga balikat. Lumitaw ang driver sa tabi ko, marahan akong inaalalayan. Pagkatapos ay lumingon ang aking ina sa kotse. Dalawang malalaking lalaki na malinaw na mga bodyguard ang lumabas mula sa isang pangalawang sasakyan na hindi ko man lang napansin na dumating. Lumapit sila sa kanya, naghihintay ng mga utos. Muli niyang tiningnan ang bahay, ang bintanang iyon kung saan nagdiriwang ang aking anak na walang kamalay-malay sa sakit na kanyang idinulot. Humigpit ang kanyang kamay sa mamahaling baston na hawak niya, isang baston na hindi ko pa kailanman nakita na ginamit niya. At pagkatapos, sa isang mababang boses ngunit puno ng ganap na awtoridad, isang salita lamang ang sinabi ng aking ina, "Wasakin." Tumango ang mga bodyguard at nagsimulang lumakad patungo sa pangunahing pinto. Tiningnan ko ang aking ina nang nalilito, nanginginig pa rin, sinusubukan pa ring iproseso ang lahat ng nangyayari. "Ma, ano? Sino ka?" Tiningnan niya ako ng may pagmamahal na ganap na kabaligtaran ng galit na nasa kanyang mga mata, ilang sandali ang nakalipas. "Ako ay isang taong hindi dapat pumayag na magdusa ka ng ganito," malumanay niyang sagot. "Ako ay isang taong nagkamali sa pag-iisip na ang pagpapanatili ng distansya ay magpoprotekta sa'yo. Ngunit nagkamali ako, anak ko, sobrang nagkamali. Bago pa ako makatanong ng anuman, narating ng mga bodyguard ang pangunahing pinto. Hindi isa sa kanila ang kumatok, sadyang sinipa lamang ang pinto nang napakalakas na ito ay bumukas na bumabaak ng mga piraso ng frame. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa maulang gabi at sa bintana, nakita ko ang eksaktong sandali kung kailan huminto ang party. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ang musika ay biglang huminto, naputol na parang may humila ng saksakan. Huminto ang mga usapan. Narinig ko ang tunog ng isang baso na bumagsak sa sahig at nabasag. Sa bintana, nakita ko ang lahat ng mukha na lumingon sa bukas na pinto. Ang ekspresyon ng pagkabigla ay universal. Nakabukas ang mga bibig, malawak ang mga mata, paralisado ang mga katawan. Ang dalawang bodyguard ay pumasok sa bahay nang may matatag at determinado na mga hakbang. Sila ay malalaking lalaki, kahanga-hanga, nakasuot ng maitim na suit na parang uniforme ng militar. Walang emosyon ang kanilang mga mukha. Sila ay mga profesional na nagsasagawa ng isang gawain. Si Carding ang unang nag-react. Nakita ko nang sumugod siya, namumula ang mukha sa galit at pagkalito. "Sino kayo?" Sigaw niya, bagaman nanginginig ang kanyang boses. "Umalis kayo sa bahay ko ngayon. Tatawagan ko ang pulisya." Ganap silang hindi pinansin ng mga bodyguard na parang siya ay invisible.
Pumuwesto sila sa magkabilang gilid ng pinto, lumilikha ng isang pasilyo, at nanatili silang nakatayo ng tuwid. Doon pumasok ang aking ina. Dahan-dahan siyang lumakad, gamit ang baston, ngunit ang bawat hakbang ay umaling-awngaw na may awtoridad. Sumunod ang driver sa kanya, hawak ang payong, at ako ay nasa tabi niya, nanginginig pa rin, nakabalot pa rin sa kanyang Amerikana, inaalalayan ng isa pang bodyguard. Nang pumasok kami sa sala, lahat ng mata ay lumingon sa amin. Siguro ay para akong multo, maputla, basang-basa, nakadikit ang damit sa katawan, at putik hanggang tuhod. Ang aking ina, sa kabilang banda, ay parang isang reyna na pumapasok sa kanyang palasyo. Tiningnan ako ni Carding at sa isang saglit, nakita ko ang isang bagay na maaaring pagkakasala o pag-aalala na lumipas sa kanyang mukha, ngunit ito ay nawala ng napakabilis na maaaring inakala ko lamang. Ano ito? Tanong niya, sinusubukan pa ring panatilihin ang isang aura ng awtoridad, bagaman nabibigo ang kanyang boses. Ma, ano ang ginawa mo? Sino ang mga taong ito? Hindi siya sinagot ng aking ina. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa paligid ng sala. Sinusuri ang bawat taong naroroon, bawat detalye ng mamahaling dekorasyon, bawat simbolo ng yaman at tagumpay. Si Mayumi ay halos nakadikit kay Carding na maputla ang mukha. Si Aling Berta ay sumulong ng may mga kamay sa balakang, sinusubukang maging nakakatakot, ngunit nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Pardon me, sabi ni Aling Berta na may mapagmataas na tono na palagi niyang ginagamit. Sino sa tingin mo ang iyong sarili upang salakayin ang bahay na ito? Umalis ka agad o ako mismo ang tatawag sa pulisya? Sa wakas ay tiningnan siya ng aking ina. Ito ay isang nagyayalong tingin na nagpaurong kay Aling Berta nang hindi sinasadya. Pulisya! Ulit ng aking ina na may halos nakakatawang tono. Pakiusap, malaya kang gawin iyon. Gumawa siya ng senyas at ibinigay ng isa sa mga bodyguard ang isang cellphone kay Aling Berta. Maaari kang tumawag ngayon. Tanungin mo ang hepe kung aling panig ang mas gusto niyang panigan. May isang bagay sa boses ng aking ina, isang ganap na katiyakan na nagpalunok kay Aling Berta ng kanyang laway at hindi kinuha ang telepono. Sinubukan ni Carding ang isa pang stratehiya. Tingnan mo, hindi ko alam kung sino ka, ngunit ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Nagdulot ng iskandalo ang aking ina sa party ko at hiniling ko lamang na kumalma siya sa labas. Kumalma? Pinuputol siya ng aking ina at ang kanyang boses ay puno ng lason. Ikaw ay nagkulong sa iyong ina sa labas sa panahon ng bagyo. Ang babaeng nagpalaki sa iyo ng mag-isa na ibinenta ang lahat ng mayroon siya para bayaran ang iyong pag-aaral. Na nagtrabaho hanggang sa buto para bigyan ka ng marangal na buhay at ikaw ay nagkulong sa kanya sa ulan na parang isang ligaw na aso. Namutla si Carding. Paano mo nalaman yan? Alam ko ang lahat. Pinuputol siya ng aking ina. Alam ko ang bawat sakripisyo na ginawa ng aking anak para sa iyo. Alam ko ang bawat luha na kanyang iniluha. At alam ko kung magkano ang halaga mo na wala. Tinapik niya ang baston sa sahig at ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala na parang putok ng baril. Ang pangalan ko ay Margarita Santos, anunsyo niya, at nakita ko ang ilang mukha na namutla nang makilala ang pangalan. At ang bahay na ito, ang kutseng ito sa garahe, ang trabahong ito na mayroon ka, itinuro niya si Carding. Lahat ay pag-aari ko. Napatumba si Carding na parang sinuntok. Ano? Ano ang sinasabi mo? Gumawa ng senyas ang aking ina at ibinigay ng driver sa kanya ang isang balat na maleta. Binuksan niya ito at kinuha ang ilang dokumento. Akala mo ba ay nagawa mo ang lahat ng mag-isa? Tanong niya na may mapait ng ngiti. Akala mo ba ay ang isang bagong graduate ay basta na lamang makakakuha ng posisyon bilang manager sa isang transnasyonal na kumpanya? Na makakakuha ng aprobadong pondo para sa isang bahay na ganito kalaki ng walang credit history? Ibinato niya ang mga papeles sa coffee table. Namuhunan ako sa iyo para sa aking anak dahil gusto kong makita siyang masaya.
Inilagay ko ang aking pera, ang aking mga koneksyon, ang aking impluensya upang buuin ang iyong buhay. Bawat hakbang na iyong tinahak ay dahil binuksan ko ang mga pinto at ginamit mo ang lahat ng iyon upang ipahiya ang babaeng pinakamamahal ka sa mundo. Ang katahimikan sa sala ay ganap. Maririnig ang mabigat na paghinga ng mga tao. Kinuha ni Carding ang mga dokumento na may nanginginig na mga kamay. Ang kanyang mga mata ay gumagala sa mga pahina, lalong lumalawak. Hindi ito maaaring totoo, bulong niya. Nakuha ko ang lahat sa pamamagitan ng aking pagsisikap. Ang iyong pagsisikap? Tumawa ang aking ina ng walang humor. Ikaw ay naging mediocre sa buong buhay mo. Masama ang iyong mga grado. Ang iyong pagganap sa trabaho ay sapat lamang. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ka pa natatanggal ay dahil personal kong ginarantiyahan ang iyong posisyon at binayaran ko ang iyong mortgage nang 3 beses kang nahuli sa pagbabayad noong nakaraang taon. Si Mayumi, na hanggang noon ay tahimik, ay sumigaw ng malakas. Kasalanan! Nagsisinungaling si Carding! Ngunit tinitingnan ni Carding ang mga dokumento at ang katotohanan ay nakasulat doon, hindi maitatanggi. Nagsasabi siya ng totoo, bulong niya, at tila siya ay nagulat. Diyos ko, lahat ito ay totoo. Sinubukan ni Aling Berta na ibalik ang kontrol sa sitwasyon. Kahit totoo iyan, sabi niya na may malakas na boses. Ano ang gusto mo? Pera? Magkano? Kaya naming bayaran? Bayaran? Ulit ng aking ina, at ang kanyang mga mata ay mapanganib na kumislap. Akala mo ba ay tungkol ito sa pera? Lumingon siya sa mga bodyguard. Simulan na, at pagkatapos ay nangyari ang lahat ng napakabilis. Ang mga bodyguard ay kumilos ng may kahusayan ng militar. Hindi sila marahas sa mga tao, ngunit sila ay walang awa sa mga bagay. Ang mesa ng mga regalo ay binaliktad, dahilan upang bumagsak ang mamahaling pakete at kumalat sa sahig. Ang 3 palapag na cake, ang napakagandang cake na in-order ko, ay itinulak mula sa mesa at bumagsak sa sahig sa isang pagsabog ng cream at masa. Sumigaw ang mga tao at tumakbo sa mga pader, sinusubukang lumayo sa daan ng mga bodyguard. Umiiyak si Mayumi ng hysterical. Sinubukan ni Aling Berta na mamagitan at siya ay marahan, ngunit matatag na inilayo. Ang mamahaling mga kuwadro sa dingding ay inalis. Ang mga florera ng kristal ay ibinagsak. Ang mga kurtina ay hinila mula sa mga bintana. Ang mamahaling sound system ay inalis sa saksakan at inilagay sa sahig ng may malakas na tunog. Tigilan niyo! Sigaw ni Carding habang sinusubukang pigilan ang mga bodyguard, ngunit parang sinusubukan niyang pigilan ang isang gumagalaw na tren. Tigilan niyo ito! Bahay ko ito! Hindi, sabi ng aking ina ng mahinahon. Hindi ito sa iyo. Gumawa siya ng isa pang senyas at mas maraming tao ang pumasok sa pinto, mga abogado, ayon sa nakikita, may dalang mas maraming maleta at dokumento. Ang ari-ariang ito ay nakarehistro sa pangalan ng isang korporasyon na kung saan ikaw ay pansamantalang benepisyaryo lamang. Paliwanag ng isa sa mga abogado na may monotonous at profesional na boses. Si Ginang Margarita Santos ang may-ari ng nakararami at may ganap na karapatan na wakasan ng kasunduan sa anumang oras, lalo na sa mga kaso ng paglabag sa kontrata. Anong paglabag sa kontrata? Desperado si Carding. Ang sugnay na nagbabanggit ng marangal at magalang na pagtrato sa mga miyembro ng pamilya, sagot ng abogado habang kumukonsulta sa mga dokumento, partikular kay Ginang Soling Santos, ang iyong ina. Nabulunan si Carding. Ngunit hindi ko alam iyan. Hindi ko kailanman binasa ang kontratang iyon. Hindi ko man lang alam na kasama ang aking lola. Ang kawalang alam ay hindi dahilan, sabi ng aking ina ng malamig. Ikaw ay lumagda at sinira ang mga tuntunin. Nagsimulang tumakas ang mga bisita. Isa-isa silang lumabas sa pinto, bumubulong ng mga paumanhin nang hindi lumilingon. Walang sinuman ang gustong manatili malapit sa bagay na iyon na nagiging isang ganap na kaguluhan. Hinawakan ni Mayumi ang braso ni Carding. Gawin mo ang isang bagay, sigaw niya. Hahayaan mo ba na sirain nila ang lahat?
Ngunit paralisado si Carding, nakatingin sa pagkasira sa paligid, ang mga dokumento sa kanyang mga kamay, sa aking ina, nananatili doon na parang isang diyosa ng paghihiganti. At pagkatapos ay nagtagpo ang kanilang mga mata sa akin. Nandoon pa rin ako, nanginginig, basa, wasak, ngunit may isang bagay na nagbago. Hindi na ako nag-iisa, hindi na ako ang invisible na babae na maaaring itapon ng walang kahihinatnan. Ma, sabi ni Carding, at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, ang kanyang boses ay may tunay na emosyon, takot, pagsisisi. Marahil ako. Sobrang ikinalulungkot ko, hindi ko alam, hindi ko naiintindihan. Ngayon alam mo na, sagot ko, at ang aking boses ay lumabas ng mas matatag kaysa sa inaasahan ko. Ngayon alam mo na kung paano maging sa labas, kung paano tratuhin na parang wala. Nagsimulang bumuhos ang luha sa kanyang mukha. Pakiusap, patawarin mo ako. Bobo ako, alam ko, ngunit ako ang anak mo. Hindi mo ako maaaring iwanan ng ganito. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang kutsilyo dahil tama siya. Siya ang anak ko at sa kabila ng lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan, isang bahagi ko ay mahal pa rin siya. Ngunit ang aking ina ay walang ganoong emosyonal na koneksyon. Hindi ka iiwanan ni Suling, sabi niya, ngunit tuturuan kita ng isang aral na tila hindi mo kailanman natutunan. Ang mga aksyon ay may kahihinatnan. Lumingon siya sa mga abogado. Ipatupad ang mga dokumento. Gusto ko ang pamilyang iyon na umalis sa ari-ariyang ito sa loob ng isang oras. Ganap na kaguluhan. Iyon lamang ang paraan upang ilarawan ang nangyari sa sumunod na mga minuto. Bumagsak si Mayumi, lumuhod sa sahig at humihikbi ng hindi makontrol. Sumigaw si Aling Berta sa mga abogado, nagbabanta ng mga demanda, pagkasira ng karera, lahat ng maaaring mabuo ng kanyang isip. Nanatili lamang si Carding doon, nakatingin sa kawalan, na parang namatay ang kanyang utak sa imposibilidad na iproseso ang ganoong pagkabigo. Patuloy ang mga bodyguard sa kanilang metodiko na trabaho. Lahat ng kumakatawan sa luho, kaginhawaan, pagpapakita, lahat ay sistematikong inalis o ginawang walang silbi. Ang mamahaling mga ilaw ay pinatay, ang mga elektronikong kagamitan ay inalis sa saksakan, maging ang mga damit ng designer na nasa pangunahing aparador ay nagsimulang balutin sa mga itim na bag. Mayroon kayong isang oras, ulit ng isa sa mga abogado, habang tinitingnan ang mamahaling relo sa kanyang pulso. Pagkatapos ng panahong iyon, sino mang manatili sa ari-arian ay ituturing na nanghihimasok at tratuhin ng naaayon. Sa wakas ay tumayo si Mayumi na may mukhang puno ng makeup at luha. Ito ay kabaliwan, sigaw niya na itinuro ang aking ina. Hindi mo lang kami pwedeng palayasin ng ganito, may karapatan kami. Tatawagan ko ang papa ko, kilala niya ang mga mahahalagang tao, siya ang papa mo? Pinuputol siya ng aking ina at mayroong bahid ng malupit na pagkakatuwa sa kanyang boses. Ibig mo bang sabihin si Ginoong Alberto Mendez na may utang na 3 milyong piso sa bangko kung saan ako ang may-ari ng nakararami? Pakiusap, tawagan mo siya. Sigurado akong matutuwa siyang malaman na gusto ng kanyang anak na mas pahirapan pa ang kanyang sitwasyon. Namutla si Mayumi ng ganap, bumukas at sumara ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na tunog. Sinubukan ni Aling Berta ang huling pagtatangka. Pupunta kami sa isang hotel. Anunsyo niya, sinusubukang ibalik ang kaunting dignidad. Isang 5-star hotel. At bukas kukonsultahin namin ang aming sariling mga abogado at aayusin ito. Sa anong pera? Tanong ng aking ina ng mahinahon. Ang mga bank account ni Carding ay na-freeze sa utos ng korte Tiningnan niya ang kanyang relo. 15 minuto na ang nakalipas. Mga hindi autorisadong debit, maling paggamit ng corporate funds, iba't ibang irregularidad na natagpuan ng aking mga auditor sa nakaraang mga buwan. Sa wakas ay nag-react si Carding. Anong irregularidad? Hindi ko kailanman ginawa ang anumang illegal. Sumulong ang isa sa mga abogado, nagbubukas ng isa pang file. Mga personal na gastos na sinisingil sa corporate cards, mga biyahe para sa kasiyahan na idineklara bilang negosyo.
Pagkuha ng mga overpriced na supplier kapalit ng suhol. Dapat ko bang ipagpatuloy? Ngunit hindi ako iyon, bulong ni Carding. Ginagawa iyan ng lahat. Normal iyan sa corporate world. Ang normal ay hindi nangangahulugang legal, sagot ng abogado ng malamig. At ang iyong posisyon ay nakadepende sa hindi matututulang etikal na pag-uugali. Ikaw ay nabigo. Pinagmamasdan ko ang lahat ng tahimik, nanginginig pa rin sa ginaw, ngunit nagsisimulang makaramdam ng isang kakaiba. Hindi ito eksaktong kasiyahan, mas katulad ito ng katarungan na parang sa wakas ay nabalanse ang universo. Muling lumingon si Carding sa akin, desperado. Ma, tigilan mo ito. May kapangyarihan ka pa rin sa kanya. Siya ang nanay mo. Pakiusap, magbabago ako. Ipinapangako ko, tratuhin ko kayo ng mas mabuti. Ako, tama na, sabi ko. At lumabas ang aking boses ng matatag, malinaw, walang anumang panginginig. Tama na, Carding. Tiningnan niya ako ng mga mata ng isang inabandonang aso, ngunit hindi na ako nakaramdam ng awa. Mayroon kang mga taon para tratuhing mabuti ako. Nagpatuloy ako. Mga taon kung saan nagsilbi ako sa iyo, minahal kita, ginawa ang lahat para sa iyo at tinrato mo ako na parang basura. Dehadi ka ang iyong asawa at biyenan na ipahiya ako. Itinapon mo ako sa labas ng bahay sa ulan. Ikaw ang pumili. Ngunit hindi ko alam na mayaman si Lola. Sumabog siya at agad niyang napagtanto ang pagkakamali. Ang katahimikan na sumunod ay nakakapanlumo. Kaya pala, sabi ko ng mahina, hindi ka nagsisisi sa pagtrato mo sa akin ng masama. Nagsisisi ka dahil nawalan ka ng pera na hindi mo man lang alam na umiiral. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit ang mga salita ay namatay sa kanyang lalamunan dahil totoo ito at alam ng lahat doon. Mi madre puso la mano en mi hombro gentilmente. Vámonos, Soling. Kailangan mo ng medikal na atensyon, tuyong damit at pahinga. Ang lugar na ito, tiningnan niya ang paligid ng may paghamak. Ang lugar na ito ay hindi na problema mo. Saan kami pupunta? Tanong ko, pinoproseso pa rin ang lahat. Sa bahay, sagot niya ng simple. Sa tunay mong bahay. Nagsimula kaming maglakad patungo sa pinto. Agad na pumuwesto sa paligid namin ang mga bodyguard, lumilikha ng isang pananggalang ng tao. Sinubukan akong sundan ni Carding, ngunit hinarangan siya. Ma! Sigaw niya, huwag kang umalis. Anak mo ako, ang nag-iisa mong anak. Huminto ako. Hindi ako lumingon, ngunit huminto ako. Tumigil ka sa pagiging anak ko sa sandaling ikinulong mo ako sa labas. Sabi ko na nanginginig ang boses, ngunit matatag. Hindi gagawin iyon ng isang anak sa kanyang ina. Hindi pipiliin ng isang anak ang isang komportabling buhay sa kapinsalaan ng pagdurusa ng nagpalaki sa kanya. Ngunit mahal kita. Umiyak siya. Sa wakas ay lumingon ako upang tingnan siya. Nakaluhod siya sa sahig, sa gitna ng mga kalat ng party, napapalibutan ng mga legal na papeles at sirang bagay. Mukha siyang maliit, kaawa-awa. Hindi, sabi ko. Mahal mo ang ideya na mayroong ina na magsisilbi sa iyo. Mahal mo na mayroong mapagbubuntunan ng sisi kapag nagkamali ang mga bagay. Ngunit hindi mo ako kailanman minahal ng totoo dahil hindi ganoon ang pagmamahal sa mga tao. Si Mayumi ay nakakapit kay Aling Berta, parehong umiiyak. Ang biyenan na napakamapagmataas, napakalupit. Ngayon ay parang isang matandang babae na natatakot at nawawala. Tita Soling, humihikbi si Mayumi, ginamit ang termino na hindi niya kailanman ginamit noon. Pakiusap, maawa po kayo, wala kaming mapupuntahan. Maaaring nakaramdam ako ng awa. Ilang taon na ang nakalipas, naramdaman ko yon, ngunit hindi ngayon, hindi pagkatapos ng lahat. Mayroon kayong 50 minuto, sabi ko habang tinitingnan ang relo sa dingding. Iminumungkahi ko na simulan yun ang magimpake. Lumabas kami ng bahay habang nandoon pa rin sila, paralisado sa pagkabigla. Naghihintay ang driver sa amin na may payong. Bumaba na ang ulan sa isang mahinang ambon, ngunit malamig pa rin. Tinulungan ako ng aking ina na pumasok sa kotse. Ang loob ay marangya, may pinainit na upuan na balat at isang malambot na amoy ng mamahaling pabango. Kinuha niya ang isang malambot na kumot at maingat na ipinatong sa akin. Magpahinga ka, malumanay niyang sabi.
Marami pa tayong pag-uusapan, ngunit ngayon kailangan mong magpagaling. Ipinatong ko ang aking ulo sa upuan at ipinikit ang aking mga mata. Narinig ko ang aking ina na nagbibigay ng mga tagubilin sa telepono. Doktor na naka-duty, bagong damit, mainit na tsaa na inihanda sa bahay, ang kanyang bahay, ang aking bagong bahay. Habang lumalayo ang kotse, hindi ko napigilan at tumingin ako sa likurang bintana. Nakita ko ang bahay na maliwanag na may mga taong pumapasok at lumalabas, nagdadala ng mga bagay. Nakita ko si Carding na nasa pinto pa rin, pinagmamasdan ng kotse na lumalayo na may basang mukha, hindi ko alam kung mula sa ulan o luha. At wala akong naramdaman. Ang tali ay naputol. Sa wakas, ang biyahe patungo sa bahay ng aking ina ay tumagal ng halos 40 minuto. Nakatulog ako sa kalagitnaan ng daan, pagod sa emosyon at pisikal. Nang magising ako, dumadaan kami sa isang napakalaking gate na may mga bodyguard at kamera sa lahat ng dako. Ang ari-arian ay napakalaki, napakalawak na hardin, maliwanag kahit sa gabi, isang mahabang aleya na may mga lumang puno. At sa dulo ay isang mansyon na tila lumabas mula sa isang pelikula. 3 palapag ng klasikong arkitektura na may malalawak na balkonahe at maliwanag na bintana. "Dito ka nakatira?" tanong ko nang nagulat. Ngumiti ang aking ina, ngunit may kalungkutan sa ngiti. "Dito ako palaging nakatira, Soling. Ang rancho sa probinsya ay totoo, umiiral, ngunit isa lamang iyon sa mga lugar. Ito ang aking pangunahing tahanan sa isang eksklusibong komunidad. Bakit hindi mo kailanman sinabi sa akin? Bakit nagkunwari kang mahirap sa lahat ng mga tao na ito?" Malalim siyang huminga. "Dahil ang iyong ama ay nakilala ako noong mayaman na ako at ginamit niya ako. Pinakasalan niya ako para sa pera, hindi para sa pagmamahal. Nang napagtanto ko, buntis ako sa iyo. Sinubukan niya akong blackmail. Nagbanta siyang kukunin ka kung hindi ko siya bibigyan ng kalahati ng kayamanan. Tiningnan ko siya nang nagulat. Hindi ko alam. Dahil pinrotektahan kita, patuloy niya. Gumawa ako ng kasunduan sa kanya, mananatili siyang malayo kapalit ng buwanang bayad. At pinalaki kita na pinaniniwalaan na kami ay simple upang lumaki ka nang hindi umaakit ng atensyon, nang hindi nagiging target. Nang lumaki ka at pinili na magkaroon ng simpleng buhay, magpakasal sa isang simpleng lalaki, magkaroon ng anak, inakala kong ginawa ko ang tamang desisyon, na magiging masaya ka sa ganito, ngunit palagi mong alam ang nangyayari. Palagi, pag-amin niya. Lumayo ka nang ipanganak si Carding. Sabi mo gusto mong gawin ang lahat ng mag-isa, patunayan na kaya mo. Iginagalang ko iyan, ngunit pinabantayan ko ang mga tao mula sa malayo. At sa nakaraang mga taon, nang nalaman ko kung paano ka trinato ng walang utang na loob na batang iyon, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Gusto kong mamagitan, ngunit mapagmataas ka tulad ko. Hindi ka tatanggap ng tulong. Kaya naghintay ka hanggang sa hindi na makaya, tapos niya, hanggang sa lumampas siya sa linya ng katanggap-tanggap, at lumampas siya ngayong gabi. Huminto ang kotse sa tapat ng mansyon. Bumukas ang pinto at isang pulutong ng mga empleyado ang naghihintay sa amin. Mayordoma, mga katulong, isang doktor na may dalang maleta, lahat ay nakasuot ng malinis na uniforme. Ang sumunod na mga oras ay lumipas sa isang ulap. Dinala ako sa isang napakalaking silid na may kama na kasing laki ng isang maliit na sala. Binigyan ako ng tuyong damit, malambot, mamahalin. Sinuri ako ng doktor, na-diagnose ng banayad na hypothermia at matinding stress. Binigyan ako ng gamot at inirekomenda ang pahinga. Naligo ako ng mainit, ang pinakamatagal sa aking buhay. Hinayaan na hugasan ng mainit na tubig hindi lamang ang dumi, kundi pati na rin ang kaunting sakit. Nang lumabas ako, may pagkain na naghihintay, mainit na sabaw, sariwang tinapay, tsaa na may pulot. Kumain ako ng dahan-dahan, nilalasap ang bawat kutsara, bawat higop. Lumitaw ang aking ina nang matapos ako, ngayon ay nakasuot ng komportabling damit sa bahay. "Kumusta ang pakiramdam mo?" "Nalilito," pag-amin ko. "Masyadong marami." Alam ko, umupo siya sa gilid ng kama, at kailangan ng oras upang iproseso. Ngunit Soling,
Kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Wala sa mga ito ang kasalanan mo. Ikaw ay naging isang pambihirang ina. Ang naging si Carding ay kanyang pinili. Ngunit nabigo ako sa kung saan, giit ko, naramdaman kong bumalik ang luha. Kung mas maaga ko siyang tinuruan, kung hindi, matatag niyang pinutol ako. Nagbigay ka ng pagmamahal, dedikasyon, sakripisyo. Ano pa ang maaaring ibigay ng isang ina kung pinili niyang maging walang utang na loob, sakim, malupit? Iyan ay nagpapakita ng kanyang karakter, hindi sa iyo. Ano ang mangyayari sa kanya ngayon? Sumeryoso ang aking ina. Matututo siyang mamuhay ng walang mga pribilehiyo na hindi niya kailanman pinaghirapan. Natanggal na siya sa kumpanya. Ibinibenta na ang bahay, sinusuri ang mga account. Kailangan niyang buuin muli ang kanyang buhay mula sa simula gamit ang sarili niyang mga kamay, tulad ng ginawa mo. At si Mayumi, si Aling Berta? Tumawag na si Mayumi sa kanyang ama, na tila nagkaroon ng napakalaking pag-atake ng galit nang malaman na sinira ng kanyang anak ang anumang posibilidad na makipagnegosasyon sa kanyang utang. Si Aling Berta, kailangan niyang matuklasan kung paano umasa sa kabutihan ng iba. Nanatili akong tahimik sandali, parang malupit. Tama lang, itinama ako ng aking ina. May pagkakaiba. Niyakap niya ako at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, naramdaman ko ang tunay na seguridad. Magpahinga ka na ngayon, bulong niya. Bukas, magsisimula tayo ng bagong kabanata. At iyon ang ginawa ko. Lumubog ako sa napakakomportable na kutsyon, nababalot ng mga kumot na hindi ko alam na umiiral. At natulog ako. Natulog ako ng walang panaginip, walang bangungot, walang istorbo. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon, natulog ako ng payapa. Nagising ako nang sumisikat ang araw sa malaking bintana ng silid. Sa loob ng ilang segundo, nalilito ako, hindi ko makilala kung nasaan ako. Pagkatapos ay bumalik ang lahat. Ang party, ang ulan, ang aking ina, ang pagkasira. Dahan-dahan akong umupo sa kama, naghihintay na makaramdam ng sakit o pagsisisi. Ngunit ang naramdaman ko ay ginhawa, isang malalim at nakapagpapalaya na ginhawa. May tray ng almusal na naghihintay sa isang maliit na mesa. Sariwang tinapay, prutas, juice, mabangong kape. Isang sulat kamay na tala ang nagsasabi, kumain ka ng dahan-dahan, kakausapin kita sa hardin kapag handa ka na mama. Kumain ako ng dahan-dahan, nilalasap ang bawat subo. Nakakamangha kung paano ang simpleng pagkain ay maaaring maging napakasarap kapag hindi mo kailangang ihanda ang lahat ng sarili mong mga kamay habang kinukutya. Pagkatapos ng kape, nakita ko ang bagong damit sa aparador. Elegante, ngunit komportable. Perpekto ang sukat nito sa akin. Siguro nahulaan ng aking ina ang aking sukat o nagpabili ng isang tao sa gabi. Nang bumaba ako, isang mabait na empleyado ang gumabay sa akin patungo sa hardin. Ito ay mas kahanga-hanga sa liwanag ng araw. Mga bulaklak ng lahat ng kulay, mga palamuting fountain, mga lumang puno. At sa gitna, nakaupo sa isang mesa na gawa sa bakal sa ilalim ng payong ang aking ina. Magandang umaga, mahal ko. Ngumiti siya nang makita ako. Nakatulog ka ba ng mahimbing? Mas mahimbing kaysa sa mga nakaraang taon. Pag-amin ko habang umuupo sa tabi niya. Nagtimpla siya ng tsaa para sa aming dalawa. Kailangan nating pag-usapan ang kinabukasan, sabi niya. Direktang sinabi. Ang iyong kinabukasan. Ang aking kinabukasan? Ulit ko. Halos hindi ko na maisip ang kasalukuyan. Alam ko, sabi niya. Ngunit suling, ginugol mo ang mga dekada sa pamumuhay para sa ibang tao. Una para kay Carding, pagkatapos para sa walang utang na loob na pamilya. Ngayon ang oras upang mamuhay para sa iyong sarili. Hindi ko nga alam kung saan magsisimula, pag-amin ko. Hinawakan niya ang aking kamay. Magsimula sa pagpapaalam sa akin na tumulong. Hindi dahil sa obligasyon, hindi dahil sa awa, kundi dahil ikaw ang anak ko at mahal kita at dahil karapat-dapat ka dito. Sa sumunod na mga araw, ganap na nagbago ang aking buhay. Hindi nagbibiro ang aking ina tungkol sa pagtulong sa akin na muling magtayo. Nagdala siya ng mga psychologist upang tulungan akong iproseso ang trauma.
mga nutritionist upang tulungan akong makabangon sa aking kalusugan, maging isang image consultant na may matinding pag-iingat at paggalang ang tumulong sa akin na bumuo ng sarili kong estilo. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang edukasyon. Nagsimula akong turuan ng aking ina tungkol sa kanyang mga negosyo, ari-arian, pamumuhunan, mga kumpanya. Sa simula ay nakakapanibago. Ako ay isang may bahay lamang. Ano ang maiintindihan ko tungkol sa corporate world? Ngunit naging pasyente ang aking ina at natuklasan ko na mas matalino ako kaysa sa akala ko. Mga dekada ng pamamahala ng isang mahigpit na budget, pagpaparami ng pera, pakikipag-ugnayan sa mga supplier, lahat iyon ay nagbigay sa akin ng mahalagang kakayahan. Palagi kang isang executive, sabi ng aking ina minsan, ngunit hindi ka lang nagkaroon ng tamang mapagkukunan. 3 linggo matapos ang nakamamatay na gabing iyon, nakatanggap ako ng sulat. Mula kay carding ito, sulat kamay sa ordinaryong papel na may nanginginig na sulat. Kasama ko ang aking ina nang buksan ko ito. Ma, hindi ko alam kung paano sisimulan ang sulat na ito. Paumanhin, tila hindi ito sapat para sa aking ginawa, ngunit ito lamang ang mayroon ako. Tama ka, sa lahat ng bagay. Ako ang pinakamasamang tao na maaaring ako. Tinrato kita na parang basura samantalang karapat-dapat kang tratuhin na parang reyna. Ang mga nakaraang araw ay ang pinakamahirap sa aking buhay. Iniwan ako ni Mayumi, bumalik siya sa kanyang mga magulang at tila may iba na siyang karelasyon. Sinisi ako ni Aling Berta sa lahat at halos hindi ako kinausap. Nakatira ako sa isang napakaliit na inupahang silid, nagtatrabaho bilang delivery rider para bayaran ang upa. Ngunit, alam mo ba? Sa tingin ko ay karapat-dapat ako dito. Bawat segundo ng paghihirap na ito ay karapat-dapat ako dahil alam ko na ngayon kung ano ang naramdaman mo. Ang lahat ng ulan na iyon, ang lahat ng lamig na iyon, ang lahat ng kalungkutan na iyon. Naiintindihan ko na ngayon at dinudurog ang aking puso na malaman na ako ang dahilan kung bakit naramdaman mo ang ganoon. Hindi ako nagsusulat upang humingi ng tawad. Hindi ako umaasa na patatawarin mo ako dahil hindi ko patatawarin ang aking sarili kung ako sa iyong lugar. Nagsusulat lamang ako upang sabihin na labis akong humihingi ng tawad at na palagi kang isang kamanghamanghang ina. Ang problema ay palagi akong ako. Umaasa ako na maging masaya ka. Tunay na karapat-dapat ka sa lahat ng kaligayahan sa mundo. Ang iyong anak, kung itinuturing mo pa rin ako ng ganoon, carding. Natapos kong basahin nang may luha sa aking mga mata. Tahimik na naghintay ang aking ina. Ano ang gusto mong gawin? Tanong niya sa wakas. Hindi ko alam, pagamin ko. Ang isang bahagi ko ay gustong tumakbo sa kanya, tulungan siya, dahil kahit pagkatapos ng lahat, siya pa rin ang anak ko. Ngunit ang isa pang bahagi ay alam na kailangan niyang matuto ng aral, dagdag ng aking ina. Suling, maaari mong mahalin siya at hayaan pa rin siyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Ang isang bagay ay hindi kinakansela ang isa pa. Sa tingin mo ba ay nagbago siya ng totoo? Sa tingin ko ay nagsisimula siyang magbago, sabi niya ng maingat. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng oras. Hindi isang magandang sulat ang nagbubura ng kahilahilakbot na pag-uugali. Inilagay ko ang sulat, hindi ako sumagot, hindi pa ako handa. Lumipas ang mas maraming linggo, nagpatuloy ang aking pagbabago. Hindi lamang ito pisikal, bagaman malaki ang ipinagbago nito. Ito ay mental, emosyonal, espiritual. Nagiging isang tao ako na hindi ko kilala, isang taong malakas, may kumpiyansa, may kakayahan. Nagsimulang isama ako ng aking ina sa mga business meeting. Sa simula ay nanonood lamang ako, natututo, ngunit sa huli ay nagsimula akong magbigay ng opinyon at nakikinig ang mga tao. Hindi dahil ako ang anak ng boss, kundi dahil may saysay ang aking mga ideya. May natural kang talento para dito, sabi ng isa sa mga executive sa akin pagkatapos ng isang partikular na matagumpay na meeting. Nai-consider mo na bang magtrabaho ng permanente sa amin? Hindi ko pa nagawa, ngunit ngayon ay pinag-iisipan ko na. 2 buwan matapos ang nakamamatay na gabing iyon, nakatanggap ako ng isa pang sulat mula kay Carding. Mas maikli ito sa pagkakataong ito.
Ma, nakakuha ako ng mas magandang trabaho. Hindi kahanga-hanga, ngunit tapat. Nag-iipon ako ng pera. Nagsimula rin ako sa therapy. Sabi ng psychologist, marami pa akong kailangang gawin. Hindi ako umaasa ng sagot. Gusto ko lang na malaman mo na sinusubukan kong maging mas mabuti. Hindi para sa pera, hindi para mapahanga ka, para sa aking sarili. Dahil napagtanto ko na hindi ko gusto ang taong naging ako. Nagmamahal, Carding. Sa pagkakataong ito, sumagot ako ng isang maikling, neutral na sulat na nagnanais sa kanya ng magandang kapalaran sa kanyang paglalakbay, ngunit nililinaw na ang pagkakasundo ay hindi pa handa sa sandaling iyon. Ang aking ina ang nagmungkahi ng susunod na hakbang. Dapat mong makilala ang mga kumpanya, sabi niya. Hindi lamang ang mga ulat at numero, ang mga tunay na tao, ang mga tunay na lugar. At ganoon, nagsimula akong bisitahin ang iba't ibang ari-arian at negosyo na kontrolado ng aking ina, mga pabrika, mga opisina, mga tindahan. Nakikipag-usap ako sa mga manager, sa mga empleyado, sa mga customer, at natuklasan ko na magaling ako doon. Tunay na magaling. Tumutugon sa akin ang mga tao. Marahil dahil ginugol ko ang maraming taon sa ibaba, alam kong magsalita ng kanilang wika. Alam kong makinig ng totoo. Alam ko kung may mali kahit na ang mga numero ay nagsasabi ng kabaligtaran. May empatiya ka, paliwanag ng aking ina. Ito ay isang bihirang katangian sa mundo ng negosyo at napakahalaga. Pagkalipas ng 3 buwan, binigyan niya ako ng isang panukala. Gusto kong kunin mo ang isa sa mga kumpanya. Sabi niya ng direkta, hindi bilang pabor, hindi dahil sa nepotismo, kundi dahil pinaghirapan mo ito. Pinatunayan mo na may kakayahan ka. Hindi ako makapaniwala, ngunit wala akong gaanong karanasan. Mayroon kang 40 taon ng tunay na karanasan sa buhay, itinama niya. Sa paglutas ng mga problema sa limitadong mapagkukunan, sa pamamahala ng mga krisis, sa pagtitiyaga kapag ang lahat ay laban sa iyo. Mas mahalaga iyan kaysa sa anumang MBA. At ganoon, naging CEO ako ng isa sa mga subsidiary ng grupo. Isang kumpanyang nasa kalagitnaan ng laki, hindi napakalaki, ngunit kumikita at matatag. Isang magandang lugar upang magsimula. Ang unang mga buwan ay mahirap. Nagkamali ako, maraming pagkakamali, ngunit natuto ako sa bawat isa at dahan-dahan nagsimulang lumago ang kumpanya sa ilalim ng aking pamumuno. Hindi dahil sa mahika, kundi dahil sa pagsisikap, sa pakikinig sa tamang tao, sa paggawa ng mahirap na desisyon kapag kinakailangan, sa tunay na pag-aalala sa resulta. 1 taon matapos ang maulan na gabing iyon, isa na akong ganap na ibang babae, hindi lamang sa panlabas, bagaman malaki ang ipinagbago nito, kundi sa loob. Natagpuan ko ang aking layunin, ang aking lakas, ang aking boses. At eksaktong 1 taon pagkatapos, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang tawag. Hindi kilala ang numero, ngunit may isang bagay na nagtulak sa akin na sagutin. Hello, Ma. Ang boses ni Carding ay garalgal, kinakabahan. Alam kong wala akong karapatang tumawag, ngunit kailangan kitang makita, kahit 1 beses lang, pakiusap. Nanatili akong tahimik ng matagal. Bakit? Dahil kailangan kong tumingin sa iyong mga mata at humingi ng tawad ng totoo. Hindi sa sulat, hindi sa telepono, personal. Hindi mo ako kailangang patawarin. Basta bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Tumingin ako sa labas ng bintana ng aking opisina. Oo, ang aking opisina, na may tanaw sa lungsod, na may plaka ko sa pinto, naisip ko ang lahat ng nangyari sa nakaraang taon, kung gaano ako lumago, nagbago, umunlad. Pag-iisipan ko, sagot ko sa wakas. Iyon lang ang kaya kong hilingin, sabi niya, at may luha sa kanyang boses. Salamat sa pagsagot. Ibinaba ko ang telepono at nanatili akong nakatingin sa telepono ng ilang minuto. Nang gabing iyon, kinausap ko ang aking ina tungkol sa tawag. Ano ang sinasabi ng iyong puso? Tanong niya. Gusto kong makita kung totoo ang pagbabago, pag-amin ko. Ngunit natatakot akong maloko muli na maging ang tanga na laging bumabalik. Hindi ka tanga, matatag na sabi ng aking ina. At hindi ka na ang babaeng 1 taon na ang nakalipas,
Kung magpasya kang makita siya, ito ay sa iyong mga tuntunin, sa iyong teritoryo, sa iyong mga limitasyon. Wala na siyang kapangyarihan sa iyo. Tama siya, at ang pag-unawa na iyon ay nakapagpapalaya. 2 araw pagkatapos, nagtakda ako ng isang pagtatagpo, hindi sa mansyon, hindi sa isang pampublikong lugar, sa opisina. Gusto kong makita niya ako sa aking elemento, sa mundong binuo ko para sa aking sarili. Nang pumasok si Carding sa meeting room, halos hindi ko siya nakilala. Nawalan siya ng timbang. Mukha siyang mas matanda, mas pagod. Ang kanyang damit ay simple, ngunit malinis. Wala nang bakas ng mapagmataas at matagumpay na lalaki na nagpalayas sa akin ng gabing iyon. Huminto siya nang makita ako. Malawak ang pagbukas ng kanyang mga mata. "Ma, ang ganda mo!" Maganda nga ako. Nakasuot ng custom-made suit, profesional na ayos ang buhok, discreet ngunit flawless na makeup. Ako ang larawan ng tagumpay at kapangyarihan. "Umupo ka." Itinuro ko ang isang silya sa kabilang panig ng mesa. Umupo siya ng kinakabahan, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa loob ng matagal na sandali, wala sa amin ang nagsalita. Magkatitigan lang kami, nagsusukat, nagtatasa. "Sinabi mong gusto mong personal na humingi ng tawad," simula ko. "Nakikinig ako sa iyo." Huminga ng malalim si Carding na parang naghahanda para sa pinakamahalagang sandali ng kanyang buhay. "Ma, ako ang pinakamasamang tao na maaaring ako. Tinrato kita na parang basura samantalang karapat-dapat kang sambahin. Pinili ko ang status at pera kaysa sa tunay na pagmamahal." Nagsimulang bumuhos ang luha sa kanyang mukha. Itinapon ko ang babaeng nagbigay sa akin ng buhay, na nagpasakripisyo ng lahat para sa akin, na parang wala kang halaga. At ang pinakamalupit na bagay ay hindi ko napagtanto kung gaano ako kamali hanggang sa nawala ang lahat sa akin. Hanggang sa nasa kabilang panig ako. Naramdaman ang lamig, ang kalungkutan, ang pag-abandona. Noon ko lamang naintindihan ang ginawa ko sa iyo. Pinunasan niya ang kanyang luha gamit ang kanyang manggas ng kamisa. Ang nakaraang taon ay isang impyerno, ngunit ito ay isang kinakailangang impyerno. Kailangan kong lumubog sa pinakailalim upang makatingin pataas at makita kung gaano ako kalayo bumagsak. Nagsimula ako sa therapy, ma, tunay na therapy, at natuklasan ko ang mga bagay tungkol sa aking sarili na mahirap tanggapin. Natuklasan ko na palagi akong insecure, palagi akong nakakaramdam ng pagiging mababa, at ginamit kita bilang scapegoat upang makaramdam ng mas mabuti. "At si Mayumi?" Tanong ko, pinananatiling neutral ang aking boses. "Kasama ko siya dahil sa pera," sabi niya ng may kapaitan. Sa sandaling nawala ang lahat sa amin, umalis siya. Kasal na siya ngayon sa isang mas matandang negosyante. Nawala rin si Aling Berta. Natuklasan ko na dinidivert niya ang pera mula sa amin. Sa kabalintunaan, lahat kami ay parasito na kumakain sa isa't isa. Tiningnan niya ako sa mata. Hindi ako humihiling na bumalik. Hindi ako umaasa na susuportahan mo ako o tutulungan ako sa pinansyal. Nagtatrabaho ako, nagbabayad ng aking mga bill, bumubuo ng buhay ng mag-isa. Malayo ito sa pagiging glamoroso, ngunit tapat. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, ipinagmamalaki ko ang aking sarili, hindi dahil sa kung ano ang mayroon ako, kundi dahil sa kung sino ako, sinusubukan kong maging. "Bakit mo sinasabi sa akin ito?" Tanong ko. "Dahil karapat-dapat kang malaman na ang iyong mga sakripisyo ay hindi ganap na nasayang," sagot niya. "Oo, ako ay isang halimaw sa loob ng mahabang panahon. Ngunit sa ilalim, sa kung saan, ang mga aral na sinubukan mong ituro sa akin ay naroon pa rin at nagsisimula ng lumago ngayon, kahit nahuli na." Nanatili akong tahimik, pinoproseso ang kanyang mga salita. Ang isang bahagi ko ay gustong maniwala. Ang isang bahagi ko ay nasaktan pa rin ng husto. "Carding," sabi ko sa wakas, "narinig kita at kinikilala ko na sinusubukan mong magbago. Ngunit ang kapatawaran ay hindi isang bagay na maibibigay ko ng ganoon lamang dahil sa maganda mong pakiusap." "Alam ko," sabi niya ng mabilis. "Hindi ko inaasahan iyon." "Hayaan mo akong tapusin," patuloy ko. "Ang kapatawaran ay isang proseso at sa totoo lang,
Hindi ko alam kung kailan ko ganap na mapapatawad ang ginawa mo. Ang gabing iyon ay sumira sa akin sa mga paraan na hindi mo kailanman ganap na mauunawaan. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa kahihiyan. Ngunit, patuloy ko, handa akong isaalang-alang ang muling pagkonekta ng dahan-dahan na may malinaw na mga limitasyon. Kung totoo kang nagbago, patutunayan mo iyan sa pamamagitan ng mga aksyon, hindi sa mga salita, at iyon ay mangangailangan ng oras, marahil mga taon. Tumingin siya sa itaas at mayroong pag-asa sa kanyang mga mata sa unang pagkakataon. Tinatanggap ko ang anumang kondisyon, anumang patakaran. Gusto ko lamang ng isang pagkakataon na maibalik ang aking ina, kahit na bilang isang kakilala lamang sa simula. Family therapy, sabi ko. Ikaw, ako, at isang professional na therapist. Kung susubukan nating buuin muli ang isang bagay, kailangan itong gawin sa tamang paraan. Oo, talagang oo, agad siyang sumang-ayon. At kailangan mong maintindihan na hindi na ako ang babaeng maaari mong manipulahin o hamakin. Nagbago ako. Lumaki ako. Mayroon na akong sariling buhay ngayon, ang sarili kong mga layunin. Hindi ako babalik. Hindi ko gusto na bumalik ka, sabi niya ng may katapatan. Ikaw ay kamangha-mangha, malakas. Ikaw ang dapat na ikaw kung hindi lang kita pinigilan. Bumuntong hininga ako. Kung gayon, subukan natin ng dahan-dahan. Ngunit Carding, sa unang senyales na bumabalik ka sa dating gawi, mawawala ako. Ganap na naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko, at hindi kita bibiguin muli. Ipinapangako ko. Tinapos namin ang pulong sa isang pagkamay. Hindi yakap, hindi pa, ngunit isang matatag na pagkamay na nagtatatak ng isang bagong simula. Pagkatapos niyang umalis, nanatili akong nakaupo sa aking opisina ng matagal. Hindi ko alam kung tama ang ginawa ko, ngunit alam kong ginawa ko ang aking bagay sa aking mga tuntunin, at iyon ang nagbigay ng lahat ng pagkakaiba. Ang sumunod na mga buwan ay kakaiba. Nagsimulang magkita kami ni Carding ng regular, palaging sa family therapy sessions muna, at sa huli ay para sa maikli at tensyonado na mga kapehan. Tinupad niya ang kanyang salita. Hindi siya humingi ng pera. Hindi niya sinubukan lumapit sa aking ina para sa mga pabor. Sadyang lumitaw lamang siya, nakikipag-usap, nagbabahagi tungkol sa kanyang buhay, nakikinig tungkol sa akin. At dahan-dahan, napakabagal, nagsimula akong makita ang batang pinalaki ko na lumitaw mula sa kahilahilakbot na lalaking naging siya. Hindi ganap. Hindi pa. Ngunit may mga kislap ng dating siya doon. Sa isa sa mga sesyon ng therapy, ilang buwan matapos naming muling magkita, may sinabi siya na nagmarka sa akin. Alam mo ba kung ano ang pinaka-ironic sa lahat ng ito? Tinitingnan niya ang kanyang mga kamay habang nagsasalita. Ginugol ko ang napakaraming oras sa pagsisikap na maging mayaman at mahalaga na nawala ko ang tanging bagay na tunay na mahalaga. Ikaw. Nang mayroon ako sa iyo, mayroon ako ng lahat, ngunit bata ako at bobo para mapagtanto. Pinagmamasdan kami ng therapist ng may atensyon. Soling, sabi niya sa akin. Ano ang pakiramdam mo sa pagdinig nito? Malungkot, pag-amin ko. Malungkot dahil totoo ito, ngunit din, nakahinga ng maluwag dahil hindi na ako ang taong iyon na kailangan upang makaramdam ng halaga. May halaga ako sa aking sarili ngayon. At kailangan mo ba siya ngayon? Tanong ng therapist kay Carding. Hindi sa paraan na kailangan ko siya noon, sagot niya ng maingat. Noon kailangan ko siya para pagsilbihan ako, para patunayan ang aking ego, para gawing emotional punching bag ko. Ngayon gusto ko lang siya sa buhay ko, dahil siya ang nanay ko, dahil mahal niya ako ng walang kondisyon, kahit hindi ko karapat-dapat. At dahil sa wakas ay natuto akong mahalin siya pabalik sa tamang paraan. Tiningnan ko siya, naghahanap ng mga senyales ng manipulasyon o pagiging peke, ngunit ang lahat ng nakita ko ay krudo at masakit na katapatan. Mabuti ang inyong ginagawa, sabi ng therapist habang nakatingin sa aming dalawa. Ang paglalakbay na ito ay hindi linear. Magkakaroon ito ng mga pag-urong, mahirap na sandali, ngunit ginagawa niyo ang trabaho ninyo. Pagkatapos ng sesyon na yon, humingi si Carding na mag-usap pa kami ng kaunti.
Pumunta kami sa isang kalapit na kafe. "Maaari ba akong magtanong sa iyo ng isang bagay?" Sabi niya, kinakabahan na inilipat ang tasa ng kape. "Oo, syempre. Masaya ka ba talaga?" Nagulat ako sa tanong. Pinag-isipan ko ito sandali. "Oo," sagot ko, at napagtanto ko na totoo ito. Masaya ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, nagigising ako ng masigla. May layunin ako, may mga hamon na nagpapasigla sa akin, may mga taong gumagalang sa akin, may ina ako na nagmamahal at sumusuporta sa akin at natututo akong mahalin ang aking sarili. Ngumiti si Carding, ngunit may kalungkutan sa ngiti. Masaya ako. Talaga, karapat-dapat ka sa lahat ng ito at higit pa. "At ikaw?" tanong ko. "Masaya ka ba?" "Ako ay mapayapa," sabi niya ng dahan-dahan. Hindi ko alam kung ito ay kaligayahan pa, ngunit hindi na ako ang miserableng lalaki na nagkunwari na mayroon ang lahat. Mas kaunti ang mayroon ako ngayon sa material, ngunit mas mayaman ako sa loob. Nanatili kaming tahimik sandali, bawat isa ay nalulunod sa kanyang sariling mga iniisip. "Ma," sabi niya bigla, "hindi ko kailanman tinanong sa iyo kung bakit ginawa iyon ni Lola, bakit siya naghintay ng matagal. Maaaring nakialam siya, ilang taon na ang nakalipas." Naisip ko ang usapan namin ng aking ina tungkol doon. Dahil hinahayaan niya akong mamuhay ng sarili kong buhay, paliwanag ko, hinahayaan akong pumili, kahit na mali ang mga ito, hinahayaan akong matuto ng sarili kong mga aral. Nakialam lang siya nang maging mapanganib ang sitwasyon para sa aking kalusugan at kaligtasan. "Mahal na mahal ka niya," sabi ni Carding. "Mahal niya ako at tinuturuan niya ako ng napakaraming bagay tungkol sa negosyo, tungkol sa buhay, tungkol sa lakas. Siya ay kamangha-mangha." "Sa tingin mo ba?" Nag-aalinlangan ako. "Sa tingin mo ba ay mapapatawad niya ako balang araw o kahit papaano ay tatanggapin niya ako?" Tumawa ako ng walang humor. Hindi madaling magpatawad ang aking ina. Mas protektado siya sa akin kaysa sa akin. Mangangailangan ng mahabang panahon at marahil ay hindi ito ganap na mangyayari. Kailangan mong tanggapin iyan. Tumango siya, tila sumusuko. Tinatanggap ko. Iyan ang pinakamaliit na karapat-dapat sa akin. Lumipas ang mas maraming oras. 6 na buwan ng therapy ay naging 1 taon. Ang mga pagtatagpo ay naging mas hindi tensyonado, mas natural. Nagsimula kaming magtawanan ng magkasama minsan, alalahanin ang magagandang alaala ng kanyang pagkabata at mayroon nga sa gitna ng lahat. Isang araw, dumating si Carding na may bagong kasintahan. Siya ay isang guro sa elementarya, simple, mabait, tunay. Nang tingnan niya ito, may tunay na pagmamahal doon. Hindi interes, hindi kasakiman, tanging tunay na pagmamahal. At nang tingnan niya ito, nakita ko ang isang bersyon niya na hindi ko kilala. Maingat, magalang, mapagpakumbaba. Espesyal siya, sabi niya sa akin pagkatapos, nang kami na lamang ang naiwan. Wala siyang alam tungkol sa kung sino ako noon. Kilala lamang niya kung sino ako ngayon at mahal niya ako nang gayon. Kung gayon, huwag mong sirain. Babala ko ng kalahating nagbibiro, kalahating seryoso. Hinding-hindi, pangako niya. Natuto ako ng aking aral sa pinakamahirap na posibleng paraan. Sa panahong iyon nangyari ang isang hindi inaasahan. Ang aking kumpanya ay nakikipagnegosasyon ng isang malaking pagsasanib sa isa pang kumpanya. Ito ay komplikado, puno ng mga legal at pinansyal na detalye. Sa isa sa mga pagpupulong, natuklasan ko na ang CEO ng isa pang kumpanya ay ang ex-asawa ni Mayumi, ang mayamang lalaki na kanyang pinakasalan matapos iwanan si Carding. Agad niya akong nakilala. "Ginang Soling," sabi niya na may kinakabahang ngiti. "Napakaliit ng mundo, Hinoong Augusto," sagot ko ng propesyonal. "Panatilihin nating mahigpit na pangnegosyo ang mga bagay." "Oo, syempre. Mabilis siyang sumang-ayon, ngunit pagkatapos ng pulong, hiniling niya akong mag-usap ng pribado. "Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay," sabi niya, na tila naiilang. "Tungkol kay Mayumi. Wala akong interes sa chismis tungkol sa aking ex-manugang," malamig kong sagot. "Hindi ito chismis, ito ay isang babala. Sinusubukan niyang idemanda si Carding.
Inaangkin niya na itinago niya ang mga ari-arian sa kanilang diborsyo. Nakatawa-tawa dahil wala siyang anuman, ngunit desperado siya. Ang aming kasal ay natapos. Ginastos niya ang lahat ng pera na ibinigay ko sa kanya at ngayon ay sinusubukan niyang kumuha ng dugo mula sa isang bato. Tiningnan ko siya ng may atensyon. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Huminga siya ng malalim. Dahil naging tanga ako. Pinakasalan ko rin siya para sa magandang mukha at para sa koneksyon na inakala kong mayroon siya. Mabilis kong natuklasan na siya ay isang linta at nang malaman ko na ang kanyang ex-asawa ay anak ni Ginang Margarita Santos, huminto siya. Well, napagtanto ko na nakisama ako sa maling pamilya. Sinusubukan ni Carding na maging mas mabuti. Si Mayumi ay lalong lumalala. Pinasalamatan ko siya sa impormasyon at agad na tinawagan si Carding upang ipaalam sa kanya. Alam na niya ang demanda at mayroon siyang murang abogado na humaharap dito. Hayaan mo akong tulungan ka, alok ko, nagulat sa aking sarili. Ma, hindi. Ginawa mo na. Hindi para sa iyo, putol ko. Para sa akin. Dahil tumatanggi ako na hayaan ang babaeng iyon na patuloy na maging problema sa aming buhay. Ipapahanda ko ang aking mga abogado dito, ang pinakamahusay, at tatapusin natin ang kalokohang ito ng isang beses at para sa lahat. May katahimikan sa kabilang linya, pagkatapos ay may pabulong na boses, "Salamat ma, maraming salamat." Walang anuman. Ngayon, pumunta ka na sa trabaho at huwag mo nang isipin iyan. Mabilis na nawasak ang demanda. Hindi lamang napatunayan ng mga abogado ng aking ina na walang nakatagong ari-arian si Carding, kundi nagpakita rin sila ng ebidensya na pinanday ni Mayumi ang mga dokumento upang suportahan ang kanyang mga alegasyon. Nagbayad siya ng malaking multa at halos makasuhan ng kriminal dahil sa panloloko. Ang huling balita na narinig ko tungkol sa kanya ay lumipat siya sa ibang estado na may nasirang reputasyon. Ganap na nagawa ng karma ang kanyang trabaho. 2 taon matapos ang maulan na gabing iyon, hindi na makikilala ang aking buhay. Ako ang CEO ng hindi lamang isa, kundi 3 kumpanya sa grupo ng aking ina. Mayroon akong koponan ng mga executive na tunay na gumagalang sa akin. Nakikilahok ako sa mga komperensya, nagbibigay ng mga panayam, kinukonsulta tungkol sa mahahalagang desisyon. Higit sa lahat, masaya ako. Tunay, malalim na masaya. Nagtatayo si Carding ng kanyang buhay sa kanyang sariling bilis. Nagpakasal siya sa guro, isang simple at magandang seremonya. Tumalo ako, ang aking ina ay hindi. Mayroon pa ring malalim na galit doon at iginagalang ko iyon. Ngunit pumunta ako at umiyak ng tunay na luha ng kagalakan nang makita siyang sabihing, "Oo, tinatanggap ko," sa isang babae na tunay na nagmamahal sa kanya. Nagkaroon sila ng sanggol ilang buwan pagkatapos, isang babae. Tinawagan ako ni Carding mula sa ospital ng emosyonal. "Ma, may apo ka at gusto kong gawin ito ng tama sa pagkakataong ito. Gusto kong magkaroon siya ng lola na mayroon ako, ang kamangha-mangha, mapagmahal na lola na nagpasakripisyo ng lahat. At mamahalin ko siya, pangako ko. Ngunit sa aking mga tuntunin, sa aking oras, hindi ko hahayaan na gamitin niya ako tulad ng paggamit mo sa akin." Hinding-hindi, solemnang pangako niya. Tuturuan ko siya tungkol sa iyo, tungkol sa sakripisyo, tungkol sa tunay na pagmamahal, tungkol sa lakas. Malalaman niya kung anong uri ng kamangha-manghang babae ang kanyang lola. Nang hawakan ko ang aking apo sa unang pagkakataon, may isang bagay sa loob ko ang gumaling. Hindi ganap. Ang ilang mga peklat ay permanente, ngunit kahit papaano. Sapat na upang tingnan ko ang maliit na sanggol na iyon at makaramdam ng pag-asa sa halip na takot. Sa huli ay lumambot din ang aking ina kahit na sa relasyon sa bata. Hindi ko parurusahan ang isang inosenteng sanggol para sa mga kasalanan ng ama, sabi niya ng praktikal. Ngunit marami pa ring kailangang patunayan si Carding at unti-unti niya itong pinapatunayan nang may pare-pareho, hindi sa malalaking kilos o walang saysay na pangako, kundi sa maliliit na pang-araw-araw na aksyon, regular na tawag upang magtanong kung kumusta ako, magalang na pagbisita na hindi lumalampas sa napagkasunduang oras,
tunay na pasasalamat para sa anumang bagay na ginawa ko. Isang linggo ng hapon, halos 30 taon matapos ang gabing iyon, lahat kami ay nagtipon sa mansyon. Ako, ang aking ina, si Carding, ang kanyang asawa at ang sanggol. Kakaiba at kahanga-hanga sa parehong oras. Si Carding ay nasa hardin, naglalaro sa kanyang anak. Nang magbigay ng komento ang aking ina, nagbago siya, sabi niya, halos nag-aatubili na aminin. Tunay na nagbago siya sa pagkakataong ito. Sumang-ayon ako. Ngunit nagbago rin ako at hindi ko malilimutan ang nangyari. At hindi mo dapat, matatag niyang sabi. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot, ito ay pagpapasya na huwag hayaang kontrolin ng nakaraan ng iyong kinabukasan. Tiningnan ko ang aking ina, ang kamangha-manghang babaeng iyon na nagligtas sa akin, nagpabago sa akin, nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Salamat, sabi ko na may luha sa aking mga mata. Para sa lahat, niyakap niya ako. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ikaw ang anak ko. Gagawin ko yan ng 1,000 beses. Nang gabing iyon, matapos umalis ang lahat, umupo ako ng mag-isa sa aking silid. Ang parehong marangyang silid kung saan ako natulog. Sa unang pagkakataon 3 taon na ang nakalipas, basa, wasak, nawawala. Kinuha ko ang diary na sinimulan kong isulat mula noon. Binasa ko muli ang ilang mga entry mula sa unang mga araw. Ang sakit, ang pagkalito, ang galit, at pagkatapos ang mas kamakailang mga entry. Ang lumalaking lakas, ang maliliit at malalaking tagumpay, ang muling pagtatayo. Sumulat ako ng isang bagong entry. Ngayon ko napagtanto na hindi na ako ang babaeng itinapon sa ulan. Ang babaeng iyon ay namatay sa gabing iyon. Ang ipinanganak sa kanyang lugar ay isang mas malakas, mas matalino, mas buong tao. Hindi ko nais ang naranasan ko sa sinuman. Ang sakit ay napakalaki, halos hindi makayanan, ngunit ito rin ay nakapagpabago. Natutunan ko na maaari mong mahalin ang isang tao at magtakda pa rin ng mga limitasyon, na ang sakripisyo ay hindi kasing kahulugan ng pagiging martir, na maaari kang magpatawad ng hindi nakakalimot, na maaari kang magsimulang muli anuman ang edad. Nasa puso ko pa rin si Carding, ngunit hindi na siya ang sentro nito. Ang sentro ay ako na ngayon at iyon ang nagbibigay ng lahat ng pagkakaiba. Ibinigay sa akin ng aking ina ang aking buhay, ngunit ako ang nagpasya kung ano ang gagawin dito at pinili kong bumuo ng isang maganda, isang malakas, isang sa akin. Ang paghihiganti na isinagawa ng aking ina ng gabing iyon ay hindi lamang tungkol sa pagsira, sa sumakit sa akin, ito ay tungkol sa pagbibigay sa akin ng mga tool upang buuin muli ang aking sarili at ginamit ko ang bawat isa sa kanila. Ngayon, kapag tumingin ako sa salamin, nakikita ko ang isang CEO, isang negosyante, isang makapangyarihang babae. Ngunit mas mahalaga, nakikita ko ang isang taong gumagalang sa kanyang sarili, na alam ang kanyang halaga, na hindi na kailanman papayag na tratuhin bilang mas mababa sa pambihira dahil iyon mismo ang palagi kong ako. Kailangan ko lang ng bagyo upang hugasan ang ilusyon at ihayag ang katotohanan. Isinara ko ang diary at tumingin sa labas ng bintana. Sa labas, malinis ang kalangitan, puno ng mga bituin, walang bagyo na makikita at sa wakas ay payapa ako. Ang salitang sinabi ng aking ina ng gabing iyon, wasakin. Hindi lang ito tungkol sa pagsira ng isang bahay o social status, ito ay tungkol sa pagsira ng isang bersyon ko na tumatanggap ng mga mumo, na naniniwala na ang pagdurusa ay pagmamahal, na nililito ang sakripisyo sa pagpuksa sa sarili. Ang bersyon na iyon ay kailangan ng sirain upang ang bagong bersyon na ito ay maipanganak. At ipinanganak ako mula sa abo, mula sa ulan, mula sa sakit. Muli akong nabuhay at ngayon sa wakas ay tunay akong nabubuhay. Ngayon, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, i-click ang subscribe at sabihin sa akin sa comments kung aling bahagi ang nagpabilib sa iyo. At huwag kalimutang maging miyembro para magkaroon ng access sa mga eksklusibong video na hindi ko inilalabas dito. Naghihintay ako sa iyo doon. Yeah.